Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ipatuloy po natin na pag-usapan yung tungkol sa stroke. No? Okay, yesterday, napag-usapan po natin kung bakit hindi po bumababa ang blood pressure ng pasyente na nagkaroon ng stroke at na-ospital sila sa kanilang kwarto, no? Okay? So, hindi lang po talaga yung gamot ang may problema. Kadalasan, sapat na po yung gamot, effective na po yung gamot in terms of quality, yung brand or yung gamot mismo, at saka in terms of quantity, yung dosage ng gamot. Sapat na po. Okay? Pero, bakit mataas pa rin ang blood pressure pag nasa ospital pa sila, no? Okay, pero, pag pinapauwi po natin sila, kahit mataas pa ng konti yung blood pressure, okay, at pinabalik po natin sila sa clinic para mag-follow-up check-up, okay, kadalasan, normal na po yung blood pressure nila. Okay, without increasing the dosage of the medicine for hypertension or without adding a second medicine for the hypertension or high blood pressure. Bakit? Kasi bukod sa siyempre, yung nag-alala po sila sa hospital bill, no? Kaya hindi talaga bababa yung blood pressure pag nasa kwarto pa sila ng ospital. Nag-alala po sila. Ganyan po ang effect sa worry or sa anxiety. Okay? Lalo pag pumapatak ang metro ng hospital. No? Yung presyo ng kwarto everyday at saka syempre yung doctor's fee. Per day po yan. No? Kaya pag pinapauwi natin sila, kusa lang bababa na yung blood pressure nila. No? So, ganun kasimple ang pag-solve ng blood pressure na nananatiling mataas pag nasa kwarto pa sila. Makikita natin sa mukha nila eh. Minsan, malayo ang isip. Minsan, sa mukha pa lang nag-alala. No? O kaya siyempre hindi sila komportable sa kwarto, no? Okay, labas-pasok ang nurse, hindi sila makatulong ng maayos. Mamaya, kukunan na naman sila ng blood pressure every 2 hours, every 4 hours. Naku! Lalong aakyat yung blood pressure nila, no? Minsan maingay sa nurse station. Lalo pag malapit yung kwarto nila sa nurse station, maingay. Palagi natin marinig ang lakas ng tawa ng mga nurses at saka mga nursing aid, no? Okay? Madalas po yan nangyayari, no? Okay? Minsan, yun, hindi makapagbisita yung mga paboritong apo nila kasi off-limit sa mga bata is hospital, no? O kaya yung mga yung mga number 2 at saka number 3 nila kasi gwardyado po sila, okay, sa kanilang mga asawa, no? Minsan, yun, masungit. Okay, masungit ang empleyado sa hospital kaya tumataas ang blood pressure po nila. Kaya pauwi na lang para lahat lahat mawawala. Yung pag-alala sa hospital bill, yung maingay, okay, sa mga galing sa mga empleyado, no? Yung masungit na empleyado, no? Yung hindi makapagbisita ng apo nila o kaya yung mga number 2, number 3, number 4 pag uwi nila nandyan din yung apo nila. O kaya alam mo na. Okay? So, ganon ang pag-approach sa isang pasyente na alam natin na bakit mataas pang blood pressure? Okay naman po yung gamot sana. Okay? So, hindi lahat ng pasyente na kapag ang blood pressure po ay mananatiling mataas,
Okay, hindi lahat ng pasyente ito po ay dahil sa kulang ng gamot, no? Marami pong dahilan, no? Anyway, before I forget, nagpapasalamat po tayo again sa mga blessings galing sa ating mga pasyente last week, no? Okay, 7 blessings nga eh. Dahil katulad ng sinabi ko, okay, hindi tayo nagsisingil ng mahal, kaya God will always provide and reward us, no? Okay, unang-una binigyan tayo ni Madam Perduce or Peduce, Grace Peduce, if I'm not mistaken, no? Itong personal collection White Dove Baby Cologne, ayan. Kasi sabi niya, parang baby face po daw tayo. At saka binigyan po tayo ng mangga, ang laki ni Madam Inday Alvarez. At saka si Madam Nida Te at saka ng asawa Mr. Dodi Te, binigyan tayo ng gardenia na bread at saka itong muffin, no? Ayan. At saka pang-apat, binigyan tayo ni Mr. Arnel Peña, galing sa Saudi po siya, no? Itong selected Saudi dates, no? Parang biscuit ata ito. At saka binigyan din tayo ni Mr. Pilardo Chang, no? Ng parang miswa gisado, medyo nabawasan na. Okay? At binigyan rin tayo ng bread, no? At saka yung fresh lumpia, no? Ubus na po yung lumpia. Galing po ito kay Madam Stella Miguel. Okay? At saka syempre binigyan rin tayo ng banana, no? Ito lang po natira ni Mr. and Mrs. Martin Obrero. Maraming salamat po sa inyong lahat. Anyway, pag-usapan rin po natin tungkol na naman sa pagkain, no? Pag-usapan rin po natin ano mga bawal na pagkain pag may stroke po tayo. Siyempre, depende, no? Kung ano mga dahilan, kadalasan, yun nga dahil sa pagsisigarilyo, no? Kaya tigilan natin po yung pagsisigarilyo, no? Hindi naman pagkain yung sigarilyo, no? Anyway, punta tayo sa pagkain. So, kadalasan po, iwasan po natin yung mga matataba, no? Yung balat ng manok, balat ng isda, balat ng baboy, balat ng kahit anong yung kinakain po natin, no? Balat ng kambing pala, no? Like kilawin, no? Okay? Except yung syempre balat ni Mr. and Mrs. Unli po yan, no? At saka yung mga processed meat, no? Katulad ng mga hotdog at saka bacon at saka mga dilata, no? Canned goods like luncheon meat, Vienna sausage, corned beef loaf. Maraming taba po yan, kaya masarap po yan sila. Pero bawal. Pula ng itlog, itapon natin. Yung puti lang po kainin natin. Iwasan po natin yung mga prito, no? Mga giniling, mga longganisa, mga hamburger, no? Okay? Iwasan rin po natin ang durian at saka avocado, no? Okay? So, itutuloy po natin yung pag-usapan natin yung tungkol sa bawal ng pagkain bukas. Maraming salamat po sa inyong lahat.